ang buhay, daan at katotohanan. Salamat, O Diyos. Salamat, Panginoong Jesus, na dumating ka sa aming mga buhay. At salamat na patuloy mo kaming ginagabayan upang ang aming nasumpungan sa iyo ay hindi na namin maiwala. Upang kami, O Diyos, ay manatili sa iyong piling at hindi magtagumpay ang diablo sa kanyang layunin na kami ay muling ilayo, na kami ay muling alitinin, na kami ay muling bumalik sa dati naming mga buhay. Salamat, O Diyos, salamat aming Panginoon, at patuloy naman na ikaw ang mangungusap sa aming mga puso sa umagang ito. At ang iyong mga salita ang aming maririnig. Dahil kami nanalangin sa tanging pangalan ng Panginoong Jesus, at lahat po ay nagsabi na Amen. Mga kapatid, yung ibinahagi ni Brother Mike last week ay napaka-importante. Doon po nagsimula ang lahat. Magsisimula ang lahat ng pagkilos ng Diyos sa buhay ng isang tao sa oras na siya ay tanggapin mo sa iyong puso at aminin mo sa iyong sarili na ito nga ay nagkasala sa Diyos at ikaw ay nagpakumbaba at inamin mo na wala kang pag-asa kung wala ang Panginoong Diyos. At napag-alaman natin at na-confirm at I'd like to say na paalalahanan ang marami sa atin dahil kung minsan yung joy of salvation nawawala. Sa dami ng ating mga pinagdadaanan ng mga issues, mga kung ano-anong mga kabigatan ng buhay, parang dumidilim o natatakpan yung ganda ng importansya ng ginawa ng Diyos sa ating buhay. Kaya dapat lagi natin pinag-pray yun. Sabi ni prayer ni Haring David yun. Sabi niya, restore unto me the joy of my salvation. Patuloy nawang pasariwain mo ang kagalakan ng kaligtasan na aking tinanggap. At hearing from Brother Mike last Sunday, I believe yung mga tumanggap na sa Panginoon ay nanariwa yung ating pasasalamat sa Panginoon sa kanyang ginawa. At gusto ko pong, ito po kasi yung pinaka-intro nung ating tatalakayin sa umagang ito. I'd like to further clarify. Gusto ko pong patuloy na bigyang linaw sa ating lahat, naging sa akin, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, kung ano ba yung pagtanggap kay Jesus. Ano ba yung pagtanggap sa iyong buhay? Kasi sabi din, may sinabi ang Panginoon sa Juan, was it John 1:12? As many as received Him, to them He gave the privilege to become sons and children and daughters of God. Sino man daw tumanggap kay Jesus? Nasa Juan 1:12 yan ba? Okay, tignan natin. Juan 1:12. Sabi ko dito, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Ang bawat tumanggap at sumampalataya ay binigyan ng Panginoong Diyos ng karapatang maging mga anak niya. Sino daw ang binigyan ng karapatang maging anak niya? Sila lamang na tumanggap at sumampalataya. So, babasagin natin yung popular belief na pag nilikha ka ng Diyos, anak ka niya. Hindi po totoo yun. Nilikha ka lang niya. Hanggang hindi mo siya tinatanggap sa iyong puso at hindi ka sumasampalataya sa kanyang mga salita at kay Kristo Jesus na kanyang ipinadala dito sa lupa, hindi ka pa niya anak at hindi mo siya ama. Hindi ko po sinabi yan. Sinabi ng salita ng Diyos yan. Hindi po ako nag-iimbento ng turo
ang bawat pagtuturong ginagawa dito sa harapan ay hango at base sa salita ng Diyos. Isang malaking kasalanan sa Diyos na mag-imbento ng sariling pagtuturo. So, maliwanag po ba yung sinasabi ng Panginoon sa kanyang mga salita sa Juan 1:12? Lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya, binigyan ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Kaya po, binibigyan tayo ng every time ay tumakot tayo dito at nagbibigay ng hamon na sino ba ang may nais, nagpapasya na tumanggap kay Kristo. Yun po ay pagsunod, pagtalima sa Juan 1:12. That is a response to what John 1:12 is saying to us. And to make it even clearer, babasahin ko po ang verse 13. Sila nga ay naging mga anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, o sa kagustuhan, o sa kagagawan ng tao, meaning to say, dahil sa ating mga magulang na nagluwal sa atin o nagsilang sa atin, kundi ang pagiging anak nila ay dahil sa kalooban ng Diyos. Dapat pong maging malinaw yan, mga kapatid. Dahil napakaraming tao ang may nag-iisip ng maling turo. Sinasabi ng marami na bilang nilikha ka ng Diyos, automatically you have become a child of God. No. The Bible says it is not. Sila lamang na tumanggap kay Kristo, sumampalataya sa Kanya at sa Kanyang mga salita, ang binibigyan ng karapatan, tawaging mga anak ng Diyos. Hindi tayo nagiging anak ng Diyos dahil sa, sabi, kagagawan ng tao, kagustuhan ng ating mga magulang. Iniluwal ka lang. Ginamit lang silang kasangkapan. Pero, yung pagiging anak ng Diyos ay ayon sa Kanyang kalooban. Eh, kung gusto mong isipin na anak ka ng Diyos dahil niluwal ka ng ina mo, nasa sa'yo yun. Walang pipigil sa'yo. Ang nais lamang po namin dito sa simbahang ito, ay maihayag ang totoo. Maideklara kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ang sabi pa sa, I think it's in John also, and you shall know the truth, and the truth shall set you free. Kaya kailangang ipangaral ang salita ng Diyos, hindi lang upang magkaroon tayo ng mga bagong alam ng katotohanan, kundi upang ayon sa sinabi ng Panginoon Yesus, mapalaya tayo sa mga kasinungalingan. Marami pong mga kasinungalingan ikinalat si Satanas na dinampot ng tao at sabi gano'n, the days of ignorance must be over. Kailangang wakasan ang kamangmangan. Sa paanong paraan? Sa paghahayag ng mga katotohanan mula sa salita ng Diyos. Mag-iingat po tayo na yung mga naririnig natin, marami po kasi ngayon gumagamit din ng Biblia, pero nagliligaw ng tao. Nag-ingat po tayo. Merong nagpapanggap na sila daw si Kristo. Siya daw si Kristo. Mag-iingat po tayo. Sa mga huling araw, ang sabi sa Mateo 24, false Christs and false prophets shall arise. Sa mga huling araw, may mga magpapanggap na sila ay Kristo, may mga magpapanggap o mag-a-appear na sila ay mga propeta ng Diyos. Subalit, isa lang po ang pwede nyo pong, paano mamalalaman kung propeta, kung tiwali yan o palso yan, huwad yan, paano malalaman? Una sa lahat, mga kapatid, ang gauge, ang basis, paano nyo malalaman sino ang kanyang itinataas? Tinataas ba niya ang kanyang sarili? Tinataas ba niya ang kanyang simbahan? Tinataas ba niya ang kanyang grupo? Ang pinakamatibay na ebidensya na ang naririnig ninyo ay katotohanan kung si Kristo ang itinataas. Hindi tao, hindi grupo, hindi samahan. Kasi lahat po yan mawawala.
ang hindi magwawakas. Kaya siya po ang ipinangangaral natin. Dito sa simbahang ito at sa lahat ng mga simbahan, si Kristo ang itinatanghal at ipinatampo. Totoo po yun. Kung doon kayo maanyayahan isang araw, pwede kayong pumasok doon. Pwede kayong makinig, pwede kayong makiworship because we are one and the same. Iisa lamang ang ating itinataas at iisang aklat ang ating ipinangangaral, ang Biblia. Marami pong mga tao na dinidistort ang Biblia. Ang ibig sabihin sa Tagalog ng distort. Binabaluktot. Ipinangangaral sa makataong pagpapaliwanag para sa kanilang sariling pakinabang. Kami po rito, hindi po kami binabayaran. Kuminsan mga abonado pa kami. Wala pong nagpapayaman dito sa simbahan ito. Kung mapapansin nyo, may mga ilaw tayo, may mga gamit po tayo. Wala naman pong negosyo ang simbahan. Wala pong pinagkakakitaan. Nanggagaling ang lahat sa pag-aambagan, sa pagbibigay ng mga anak ng Diyos, mga kapatid. So ulitin ko po, ano ang basis to determine if a church is true, if a church is genuine. Dapat isa lang ang itinataas, ang Panginoong Jesus. Isa lang ang itinuturo, ang banal na kasulatan. Hindi po kayo dapat kabahan dito po sa simbahan ito. I'd like to assure you, hindi po kayo naanyayahan dito para kayo ay iligaw. At para kayo ay pagsinungalingan. Siguro napanood po ninyo yung medyo lumalayo ako sa topic natin pero nararamdaman ko kailangan ko sarili ko. Napanood niyo ba yung punto na nagkaroon ng Senate hearing sa Surigao? Isang malaking community. May mga pamilya. Ang daming mga batang namolestya. Nasira ang buhay. Dahil sa isang tagapagturong nagligaw. Mga kapatid, wala po kaming intensyon na gano'n dito sa simbahan. Ang layunin, ang intensyon ng simbahan ito ay ayon sa itinuturo ng Panginoon na maiwasto ang ating buhay. Na dumiretso ang ating buhay at pagharap natin sa Panginoon, taas loob. Hindi tayo kakabahan, hindi tayo matatakot. Kasi umayos tayo. Sinunod natin siya. Naliwanag po ba yun, mga kapatid? Babalikan ko yung naituro sa atin last Sunday. Bakit sinasabing magandang balita? Dahil may masamang balita. Ang masamang balita, kapag nagmatigas ang iyong puso at hindi ka nagpasakop sa Panginoon, hindi mo isinuko ang iyong buhay sa Kanya at nabuhay ka na walang pakialam ng Diyos sa'yo. Maraming tao ganun. Gusto nila ang Diyos na pinapasyalan nila paglinggo. Pero ayaw nila ng Diyos na pinakikialaman ng buhay nila. Pero alam niyo po ang Panginoon, nais niyang ma-involve sa buhay natin from Monday to Sunday. At ang magandang balita, ang mabuting balita, ay sapagkat dumating si Jesus, hindi lang para ayusin ang buhay natin, kundi meron siyang nais na ibigay sa atin. Ano ang kanina tinanong ni Sister Girlie, anong layo mo sa buhay? Ako naman magtatanong, anong pinaka-kinatatakutan mo sa buhay mo ito? Ano yung iba nga, pagka pinag-uusapan yun, ayaw nila eh. Ayaw ko yung topic na yan, change topic. Alam niyo, ayaw natin, maski ako included.
ayaw kong pag-usapan noon ang kamatayan. Do you share the same sentiment? Ayaw mo yan eh. Ayaw natin pag-usapan ang kamatayan. Ang anak ko nga, nung sabi ko, nung discuss ako sa kanya, umiyak eh. Ayaw niya pag-usapan. Pero alam niyo po, mga kapatid, sa buhay nito, ang pinakatiyak na mangyayari, kamatayan. Sabi nga, may nagsabi, napaka-morbid naman. The moment you are born, you already begin to die. The very moment you are born, you are starting or beginning your journey to death. Why? Because our lives, ang buhay natin, may simula at may wakas. Nangangarap lang tayo, mga kapatid, na sana humaba, sana magtagal. Yung iba nga, naghahanap ng fountain of youth. Pumunta sa Rome, may fountain of life doon, fountain of youth. Bakit ka pa pupunta sa Rome? Dito lang sa Javier Compound. Pwede ka nang makatiyak, kapatid, kung alam mo lang kung ano ang inaalok ng Panginoon. And allow Him to speak to us. Kasi ang nagsasalita po dito ay walang iba kundi ang Panginoon Jesus. Ang sabi po niya rito, pakitake note po, masahin mo sa bahay, I urge you to read this privately in the confines of your home. John 11:25, Juan 11:25. Maganda siguro na i-post natin yan. John 1:11-25. At maganda, lalo mas mainam na basahin natin sabay-sabay. Sinabi sa kanya ni Jesus, samahan niyo po. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, muling mabubuhay. Ano sinasabi ng Panginoon? Ulit nga. Ang sino mang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, ano daw ang mangyayari? Muling mabubuhay. Mga kapatid, yung ibang mga Diyos-Diyosan na sinasamba ng ibang mga bansa, si Buddha, si Allah, wala pang ganyang claim. O yung mga nasa kulto, nasa mga hidwang pananampalataya, they cannot claim this. Si Jesus lang. Si Jesus lang ang may kumpiyansa, may boldness to claim such bold claim. Sabi niya, ako ang buhay at muling pagkabuhay. Sino man sumasampalataya sa akin, mamatay man, muling mabubuhay. Sabi natin kanina, pinaka-pinatatakutan ng kahit sinong tao. The last enemy to be conquered is death. At kung si Jesus ay dumating upang bigyan ka ng hindi lang ng buhay, masaganang buhay, walang hanggang buhay, matagumpay na buhay, upang ibigay yan sa'yo, ano pa kinatatakot mo? Bakit may kuwang pa ang takot sa puso? Baka hindi pa tayo sold out. Baka hindi pa tayo ganun kabilib sa sinasabi ng Panginoon. If you meditate on this verse, all fears shall go away. Lahat ng takot magdi-disappear. Why? Because Jesus is already telling us what we fear the most, He has already conquered. At hindi tayo binibiro ni Jesus. Hindi rin niya tayo niloloko. Pag ano man sabihin ng Panginoon, totoo. Teka, Sister Noe, baka joke-joke lang yan. Hindi po eh. Galing sa Panginoong Jesus. Pwede nating itaya ang buhay natin. O sa iba, nagsusugal, todo na to. Todo. Jesus, tumodo na tayo. Amen? Tumodo na tayo. Hindi siya nagsisinungaling. Nagsasabi po siya ng katotohanan. And we can stake our whole life to what He is saying to us.
Alam niyo po, ako nung nakakilala ko ako sa Panginoon, unang-una yung ginamit ang kanyang mga salita. And from that time on, na parang tumayo siya sa harap ko, babasa lang ako ng Bible, I felt He was standing in front of me. From that time on, I never doubted God's word. Bawat mabasa mo, I take at face value. No buts, no ifs. Pag sinabi ng Panginoon, gagawin niya. Pag sinabi ng tao, hindi ka sigurado. Pag sinabi ng Diyos, totoo. Kaya totoo ba? Mamatay naman, muli ka niyang bubuhayin kung sumasampalataya. May kondisyon, mga kapatid. Mapapasayo yung ganyang assurance kung sasampalataya ka sa kanyang mga salita. Hindi ka magdududa. Hindi mo pag-aalinlangan. Ang problema natin, mga kapatid, mas mabilis pa tayong maniwala sa sinasabi ng tao. Pag may nabalitaan tayo, without confirming, hindi pa natin nababalidate o na-check kung totoo, nililipat na natin. Uy, Mari, alam mo ba, nag-iwalay na si ganito. Alam mo ba, dumagsak na yung negosyo ni ganyan. Eh, paano kung fake news? Naikalat mo na. Ang bilis-bilis natin magkalat ng balitang hindi pa natin na-check kung totoo. Bakit sa salita ng Diyos, puro tayo duda? Kasi andyan ang boses ng Diablo. Hindi totoo yan. Iloloko yan. Andyan ang bulong ng demonyo. Laging nakakontra sa sinasabi ng Panginoon Diyos. Pero, hinihimo ko po ang bawat isa sa inyo. Basahin nyo ng makailang ulit ang Juan 11:25. And let's move forward. Meron pa. That's not, there is more. Sabi yan gano'n. Verse 26. Yung kasunod na talata, please. Juan 11:26. Ito mas matindi. Equally telling. Let's read verse 26. Sino mang nabubuhay, let's read with me. Read with me, please. Sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin, hindi mamamatay kailanman. Naniniwala ka ba sa sinabi ko? Bakit kaya sinabi ng Panginoon Jesus? Naniniwala ka ba sa sinabi ko? Kasi alam niya, maraming magdudulan. Maraming magtataas ng pilay. Maski nung panahon niya, maski nung panahon natin ngayon. Naniniwala ka ba sa sinabi ko? Ano ba sinabi? Sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin, hindi mamamatay kailanman. Walang kapangyarihan ang kamatayan sa iyo, kapatid. Kapag ikaw ay tinanggap mo sa iyong puso ang Panginoong Jesus, pinaniwalaan mo ang kanyang mga salita at mga pangako, ang sabi niya, mamatay man sila, bubuhayin ko silang ulit. Ibig sabihin, death has no more power over you. Death becomes a one-way door to eternity. Nagiging pintuan lang yan, papasok sa kawalang hanggan, na pagdadaanan. Hindi siya wakas at katapusan ng lahat. Dahil may buhay sa kabila. Kaya yung nag-aakala na magsusuicide na ako, tatapusin ko na lahat ng problema ko. They are in for a great terror. Hindi po winawakasan ng kamatayan ang lahat-lahat. Bibin ko yung sinabi ni Billy Graham. Pag nabalitaan nyo na si Billy Graham, the greatest of all evangelists, has died, ang sabi niya, don't believe. Because I'm more alive then than when I was in this body form. Yun po pala ang nagaganap kapag
tinanggap mo sa iyong puso at pinaniwalaan mo ang Panginoong Jesus sa kanyang mga salita at mga pangako. Nagkakaroon ka na ng katiyakan ng buhay na walang hanggan. Hindi mo kailangang mamatay muna bago ka makatiyak. Ngayon pa lang. Di ba yung sabi? Ngayon pa lang. Kapag ikaw ay sumasampalataya, hindi ka na mamamatay. Magkakaroon ka ng katiyakan ng kaligtasan. Magkakaroon ka ng katiyakan na kapag ang katawang ito na iginugupo ng sakit o kung anumang aksidente ay natapos, ibabalik at isasauli ng Panginoon ang buhay na iyong naniwala. Yun ang pangako niya. Ngayon, mga kapatid, ganun naman pala. Pupunta na tayo sa presensya ng Diyos. Ganun naman pala. Bakit hindi naman tayo automatically ay dalhin na lang ng Panginoon? Isasama naman pala na tayo sa kanyang piling sa kawalang hanggan. Bakit kailangan pa natin ma-extend dito sa lupa? Have you ever thought that? God is giving us assurance of salvation, a mansion in heaven, and a heavenly destination. Then why are we still staying here? Bakit nandito pa tayo? Bakit hindi na lang tayo immediately, instantly, dinala ng Panginoon sa langit? Dahil yun naman ang kanyang pangako. Bibigyan ko kayo walang hanggang buhay, makakapiling ko kayo. I am preparing a mansion for you. Bakit may ganun? Bakit hindi agad-agad? Bakit kailangan pa natin makibaka sa buhay na ito? Natanong niyo ba sa sarili niyo? Ako tinanong ko, bakit hindi na lang kunin mo na ako, Panginoon, para ma-enjoy ko na yung presensya mo? And the plain and simple answer is, God has a mission for you. God has a purpose for you. Merong pinagagawa ang Panginoon na kailangan natin tapusin. May kanigan niya tayong assignment sa Panginoon. And it is our responsibility to know. Pero may common doon. May common. Blessed ako dun sa response ni Pastor Ismael. Yung natanggap niyang kapayapaan, nais niyang ibahagi sa iba. Kasi kung papalik ka kaagad sa langit, paano naman yung ibang kailangang makarinig? Salamat sa Diyos na nagbahagi sa atin. Thank God for those people. And what about the others na hindi pa nakakarinig? Sila yung mission natin, mga kapatid. Sila yung hindi mo sasarilinin yung tinanggap mo sa Panginoon. Kailangan ibahagi mo yun. Let that be your mission. And you will give so much joy in the heart of God. Ang sabi niya, there is great rejoicing in heaven over one sinner who repents. May napakalaking kagalakan sa kalangitan dahil sa isang makasalanang nagsisisi. So may mission tayo, mga kapatid. Kaya nga ang hamon ng ating kapatid na si Brother Mike last Sunday, hindi lang tanggapin si Jesus sa ating puso, kundi maging instrumento tayo. Maging kasangkapan tayo ng kaligtasan ng ibang mga tao. Let that be our common vision. Let that be our common mission. Na maibahagi natin ang Panginoong Jesus sa mga taong wala pang buhay at makatotohanan ng pagkakilala sa Kanya. Parang yung nangyari kung sa Samaritan woman. Wala pa naman siya masyadong alam eh. Pero may ginawa ang Diyos sa buhay niya. At dahil yan, marami siyang nadala kay Kristo. Sabi niya, look, come. There is this man who told me everything about myself, about my life. Yun lang ang sinabi niya, yung totoong nangyari. At marami siyang nadala sa Panginoong Jesus. At ang sabi ng mga nadala niya, now we believe. Not just because that woman told him about you, but because we have heard you. Dahil kami mismo narinig ka namin. So there was an encounter. So binigyan ni nung Samaritan woman ng opportunity to have a personal encounter as well, yung mga taong nadala niya sa Panginoon. At ito, mga kapatid,
ang mensahe ng School of Workers. Tayo na nakaranas sa Panginoon, tayo na nakaranas ng kanyang kabutihang loob, ng kanyang pagpapatawad, ng kanyang mga pagpapala, di natin pwedeng bayaran ng Diyos. Walang katapat na pera ang kabutihan ng Diyos. Yung mabuhay ka para sa Kanya at gawin mong misyon ng buhay mo na ipakilala siya sa ibang mga tao, ang magbibigay kagalakan sa puso ng Diyos. At hindi po tayo kailangan lahat-lahat nandito sa harap. Lahat nagtuturo. Lahat ay publicly ay nangangaral. In your own right. Yung kayang abutin ni sister, hindi mo maaabot. That's your circle of influence. Hindi mo kailangan tumawag ng pastor. Ikaw mismo. Sabihin mo kung anong ginawa ng Panginoon sa iyo. That is very powerful. That's a first-hand account. That's a testimony. From a witness. Nakaranas ng magbutihang loob ng Diyos. Kanina, habang nag-worship, kaya ako tuwan-tuwa sa Panginoon. Sabi ko, Lord, you are my 3G. Pino-worship ko sa Lord kanina. Sabi ko, God of glory, God of grace, God of goodness. My 3G. Diyos ng kaluwalhatian, kagandahang loob, at kabutihan. Sobrang nag-uumapaw ang puso. Maraming problema, pero hindi kayang takpan yung kabutihang loob ng Diyos. I am swimming in God's grace and mercy. Sobrang words can't express how I am forever grateful to God for this life that He has given me. Halinawa mga kapatid, makita natin, mapagtanto natin na higit pa sa salapi ang kayang ibigay ng Diyos. Ibang mga tao, kapera lang, sold na. Pwede na akong mamatay. Hindi pera ang mahulugan ng buhay kapatid. In fact, kapag hindi mo kayang hawakan ng perang yan, baka yan pa ikapahamak mo. Kailangan mo unang masumpungan ng Panginoong Jesus para matuto kang humawak ng pera, para matuto kang magmahal, para matuto kang makipagkapwa-tao, para matuto kang mabuhay. Unahin natin ang dapat unahin, mga kapatid. Amen ba? Amen. Unahin natin ang Panginoong Jesus sa ating mga buhay at hindi po tayo, wala po tayong ipagsisisi kapag ginawa po natin yan. Purihin ang Diyos. So, with that, ito po yun eh. Ito yung pinakaugat ng kung bakit tayo naririto. Pinag-aaralan natin ang banal na kasulatan sapagkat maraming, hindi lamang yan na dapat nating mapag-alaman. Napakaraming gustong ituro ng Panginoon tungkol sa pamumuhay, tungkol sa pakikipagkapwa, tungkol sa pagpapamilya. Halinawa ngayong nakakakilala na ang marami sa atin sa Panginoon. Kung ikaw ay asawang lalaki, mas mabuting asawa ka ngayon. Kung ikaw ay asawang babae, mas mabuti kang may bahay ngayon. At kung ikaw ay anak, halinawa ikaw ay mas mabuting anak ngayon na nakakakilala ka sa Panginoon. Kung ikaw ay nagtatrabaho ka, hindi para lamang kumita ng pera, mga masipag ka, hindi lamang pakitang tao o para mapansin ang sipag mo, kundi nakikita ng Diyos lahat. Alam niyo, tuwa ako na sa isang empleyado namin sa office. Alam niyo, sabi niya, kasi pinayagan ko siya mag-work from home. Naalagaan ng kanyang ina na may sakit, ang kanyang asawang may sakit, at ang kanyang apo dahil ang nanay ay nasa Japan. So sabi niya, pwede po bang mag-work from home ako? Alam niyo po, pinayagan ko siya. Bakit ko siya pinayagan? Kasi madalas sa pag-uusap
usap namin, sinasabi niya, my work is my worship. Ang aking trabaho ay isang paraan ng pagsamba, ng aking pagsamba sa Diyos. Hindi lamang para kumita ng pera, kundi upang maipahayag ko ang kaluwalhatian ng Diyos. My work is my worship. Kaya walang pagdadalawang isip, pinayagan ko siya ng trabaho sa bahay. Kasi layout artist naman siya. Bakit? Alam ko na ibibigay niya ang dapat niyang ibigay para sa sweldo kanyang tinatanggap. Hindi niya pagnanakawan ang kumpanya, hindi niya iisahan ang kumpanya dahil may takot siya sa Diyos. At ang kanyang trabaho para sa kanya ay kanyang pagsamba sa Diyos. Mga kapatid, harinawa ko yung relasyon, kaugnayan natin sa Panginoon. Hindi lang natin ini-enjoy yung eternal life. Kundi hinahayaan natin ang Panginoon na baguhin ang ating mga buhay, ang ating mga pag-iisip, ang ating mga pag-uugali, ang ating mga pananalita, ang ating buong buhay. This is not about just receiving eternal life. This is about God transforming us from glory to glory until Christ is seen in us. Ito yung magpapadali para maibahagi natin ang Panginoong Diyos sa mga tao. Paano? Pag hindi ng mga salita niya lumalabas sa ating bibig, kundi ang kanyang image ang nakikita sa atin. Minsan may nagsabi sa akin ito, hindi naman po sa pagtataas ng aking bago. Kapatid ko, yung matanda akong kapatid, sabi niya, Nobi, parang born again siya, kasi mabait din. sa loob ko, parang mabait pala ako. Alam niyo yun, ang napapakulihan ay ang Panginoon. It's not glory to me, it's glory to God. Amen? Yun ang mas masarap Yung ang mga tao ay nararamdaman nilang buhay ang Diyos dahil sa iyo. Dahil sa payo mo, dahil sa tulong mo, dahil sa malasakit mo, buhay ang Diyos. Minsan sabihin, paano naman yan, puro na ikaw ang tumutulong? Hindi. Habang tumutulong ka, nasasaig ka, nire-replenish ka ng Diyos. Amen. Amen. Hallelujah! Kung mo isipin na uubos ka, hindi. Hindi ka nauubos. Walang pagkaubos. He is a well that never runs dry. Alam niyo ba yun? The more you give, the more God's grace abounds in you. The more you keep, the more you feel kulang. Dahil sinasarili mo kaya kulang. Yan lang yan. Wala nang dagdag. Akin to. Kaya hanggang yan na lang. Pero kapag isinare mo, kapag tinulong mo, kapag you give yourself, what happens? God gives more of Himself to you. More of His resources to you. More of His grace to you. As you become a vessel of honor. As you become a vessel of grace. Nagpapasalamat ang mga tao sa Panginoong Diyos dahil sa iyo. Gusto mo ba yun, kapatid? Hindi yung nabubuisit sa buhay dahil sa iyo. Nagpapasalamat sa Panginoong Diyos dahil sa iyo. Napakasarap niyan, mga kapatid. Daig mo ba yung nasa langit ka habang nasa lupa ka pa? You are enjoying God's presence right here and now. Hindi ka pa tumatapak sa pearly gates o sa streets of gold. Hindi mo ba nabubuksan yung pearly gate? You are already experiencing heaven down here because of God's presence. I'm not saying walang problema. Ang daming problema. Pero nakakatuwa. Hindi tumatalab ang problema. Tumatalbo. Hallelujah!
alok ng Panginoon sa atin. Hindi tayo ang malakas, siya. Hindi tayo ang magaling, siya. Hindi tayo ang mayaman, siya. Amen? And that is exactly why we should share Him to people, not just for eternal life, so much more. Hope, grace, healing, help, so much more. Kaya dapat po tayo excite tayo that we are being called to represent Him. We are being called to serve Him. Meron akong kausap na isang, i-preach na ako talagang sa isang linggo na natin halos yung ating topic kasi this is how the Lord is leading. May nag-encourage na magpa-invest at makikita ko talaga yung gana niya mag-share, sobrang ma-encourage, invest dito kasi ito yung pikitain. And totoo naman, sobrang legit yung kanyang ino-offer. And napaisip lang ako, ganito ba tayo ka-motivated? Ganito ba tayo yung sagana pag-share yung Word of God? Pero pagdating sa, ano bang sa akin dyan? Sa kikitain, we're all in. Sama ako dyan. Kasi may kikitain. Kapatid, kapag binigay natin ang lahat sa Panginoon, higit pa sa kikitain, higit pa siya, ang kayang ibigay ng Panginoon. Magugulat na. You will be all, you will be amazed. Sabi nga, exceeding abundantly above all that we can ever ask or think. Higit pa sa inaasahan mo, higit pa sa iniisip mo, ang kayang ibigay ng Diyos. Subukan mo siya. Subukan mo ang Diyos. Marami ka nung nasubukan. Subukan mo ang Diyos. At hindi ka magsisisi. So, dahil nga may mensahe tayo, we have a message to share. Great message. Awesome message. May ipinag-uutos ng Panginoon. Sabi ko kanina, bakit hindi pa niya tayo kinuha? Sabi niya, may mission pa tayo. May pinapagawa siya. Anong mission? Ito po. Mark 16:15. Marcos 16:15. This is our common mission. Mark 16:15. Sana may dala ninyo mga notebooks nyo. Ito po mga binibigay ko mga verses na to. Very, very powerful. Ito ang sabi ng Panginoong Jesus. Sabay-sabay po natin basahin. At sinabi ni Jesus sa kanila, "Humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao." Humayo kayo sa buong mundo. Humayo. Go! At anong gagawin? Preach. Ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao. Humayo. Ibig sabihin, yung mundo mo, hindi ka naman inaatasan ng Panginoon pumunta ka kaagad sa Africa o sa Angola o sa Vietnam. Humayo kayo sa buong mundo. Ibig sabihin, parte ng mundo yung kinaroroonan mo. At ipangaral mo. Mauubos ang pastor kung siya lagi ang aasahan natin mangaral. May buhay din yan, may pamilya din yan, may papahinga din, matutulog din. So, ibig sabihin, yan po ay iniaatas sa lahat ng mga taong sumampalataya sa Panginoon. Sasabihin mo, hindi naman ako pastor Kahit hindi ka pastor, may tinanggap ka mula sa Panginoon. At yun ang ibabahagi. Humayo ka at
commission natin lahat dito. Hindi ka nagkaroon yan nung tinanggap mo ang Panginoon para lang for your own consumption, for your own enjoyment. That is for you to share. Share mo sa kaopisina mo, sa kaibigan mo, kapitbahay mo, anak mo, magulang mo, kung saan ka naroon. Ulitin ko, God is not demanding that you go to Africa. Where you are is your world. Speak up. Sabi ni Pablo, I speak because I believe. A sign that you believe is when you speak up. I speak because I believe. Speak up. Kailangan ng Panginoong Hesus ng mga tagapagsalita. Ikaw ang kanyang bibig. Ikaw ang kanyang paa. Si Pastor Rene nasa Amerika. Bibig siya ng Panginoon doon. Madalas sa Thailand. Pupunta rin siya ng Vietnam. Kung saan po tayo pinapadala ng iba-iba po tayo ng pagtawag sa Panginoon. Huwag natin sabihin, hindi naman ako kagaya ng Pastor Rene. Hindi naman ako kagaya ng Pastor Noe. Hindi po. You can fulfill Mark 16:15 where you are. Right where you are. Nakakilala po ako sa Panginoon noong way back 1976. Many years ago. At ako po ay nag-take ng CPA board exams. At pagkatapos doon ay nakahanap ng trabaho. Una kong trabaho sa Equitable Bank. Pangalawang trabaho ko ay sa Budget Commission. Sa Equitable Bank po, nagkaroon kami ng Bible study. At isa sa mga na-Bible study doon ay pastor na sa Jesus is Alive Community. At meron din naging outreach sa Cavite. Sa Budget Commission po, nung nagtrabaho ko doon, 2 taon lang, less than, nagkaroon din po kami ng Bible study doon. Nagbukas kami ng gawain doon. At yung isang nagtrabaho doon na lumalo, isa siyang janitor, si Pastor Bernie. Ngayon ay ginagamit ng Panginoon, nasa Batangas, nagpapastor ng isang simbahan, at siya na ang coordinator ng pastoral fellowship sa area niya. Yung nag-handle din po ako ng cell group. Yung isa sa mga hinandle ko ay nagpapastor na rin sa Davao. At yung isa ay nagpapastor, at asawa ng pastor sa Cavite. Yung isa ay ginamit ng Panginoon para may mabuksang gawain sa Nueva Ecija. At doon, na-share ko na rin sa inyo na nakapagbukas din ako ng isang gawain sa Caloocan. At ngayon ay napakalago na ng simbahan ngayon. Nakakatuwa po. Nagpapatuloy sila. Nagpapatuloy sila. Nakakatuwa. Na yung mga binahaginan mo ay nagbabahagi na. At yung mga bahaginan nila ay nagbabahagi na rin at nangangaral na rin. It's a cycle. It should be a cycle. Nagpapatuloy hanggang sa dumating tayo sa katapusan ng lahat. Dadating na ang Panginoon. Haharap tayo sa Panginoon. At hindi tayo kailangang matakot o mahiya sapagkat tinupad natin ang ating mission. Bakit kailangan mangaral? Sapagkat napakaraming tao ang nadadaya ni Satanas at kailangang madala sa katotohanan at mapatanggap sila sa Panginoong Jesus. Pero hindi ko natatapos yan. Ang tawag dyan, Great Commission. Ang susunod po dyan
Twin yan eh. Matthew 28, 18 to 20. Madalas po kasi, ang binabanggit, Matthew 28:29. But we will read the whole command of Jesus in completeness. Matthew 28, 18 to 20. Mahalaga po na ang buong mensahe ng Panginoon ay ating matutuhan at malaman. Sabay-sabay po tayong babasa. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay niya sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismohan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Huwag muna tayo din sa verse 20. Ang sabi, humayo kayo, at ano ang gagawin natin? Gawin ninyong alagad ko ang mga tao. Ano ba ibig sabihin ng mga alagad, mga kapatid? Pag sinabing alagad, anong another term for alagad? Tagasunod. Tagasunod. In English, follower. Another term in English, disciple. Tagasunod. So, hindi pala tayo tinatawag para manampalataya naman. Tinatawag tayo para maging tagasunod. Anong susundin? Yung mga naririnig na salita ng Diyos, we are being taught to obey. Hindi option. Sige, susundin ko yung in the mood akong sundin. Kung gusto ko lang sundin, hindi tayo selective. We should obey. Tinawag tayo upang sumunod, upang maging alagad. Hindi lang maging convert. That's incomplete. A convert must be turned into a disciple. Dahil kulang kung mako-convert lang siya, pero hindi naman siya magiging tagasunod ni Kristo. So, ano ibig sabihin? Kaya po tayo, mga kapatid, linggo-linggo, nag-aaral tayo sama-sama. And hopefully, araw-araw, nagbabasa ang bawat isa sa atin ng salita ng Diyos dahil hindi po sapat ang 1 hour every Sunday. Kailangan araw-araw natin binabasa ang salita ng Diyos. Hindi sapat. Yung 1 hour a week. Bakit? Gaano ka katagal sa Facebook? Gaano ka katagal sa Instagram? Gaano ka katagal kang sa YouTube? Payat ang isang oras eh. Tapos sa Panginoon, isang oras lang. Parang, ang laking bagay. Importante mga kapatid na kumakain tayo araw-araw ng salita ng Diyos. Pinapakain ng Espiritu para lumakas tayo spiritually. Kaya tayo madalas nadadaig agad ng problema sapagkat kulang tayo ng nutrition, spiritual nourishment in God's Word. Let's feed our souls and our spirit every day. Every day. Wag 1 verse lang. Wag 1 chapter lang. Kung pwede 5 chapters a day. Let's read the Word of God. Para ano? Sabi ganon, hindi para sundin lang, hindi para madagdagan ng kaalaman, hindi para sumunod sa sinasabi ng pastor, hindi. Para malaman mo kung ano yung mga dapat mong sundin. Dahil tinatawag ka ni Jesus, hindi lamang upang manampalataya sa Kanya, kundi upang sumunod. Maging tagasunod. Follower of Jesus. Nangangarap ako na ang BOC Rizal ay magiging isang simbahan ng mga tagasunod ni Kristo. Hindi lang mga miyembro ng simbahang ito, kundi tagasunod ni Kristo. Follower of Jesus Christ. Disciple of the Lord Jesus Christ. Proud to be a disciple of Christ. Yung mga taga-Surigao sumunod sa maling Panginoon.
nagpanggap na Diyos at ikinapahamak nila. Tayo po, masusi natin pong pag-aralan itong mga pinag-aaralan natin. Kung mapagtanto mo na nasa tama kang landas, huwag ka nang lumiko sa kanan o sa kaliwa. Dumiretso na po tayo ng lakad patungo sa kalooban ng Panginoon. So that's our mission. Not just to preach the gospel, but to teach His commands. Kulang kung nag-preach ka lang ng gospel at hindi mo itinuturo ang mga utos ng Diyos. Hindi mo itinuturo ang mga pangako ng Diyos. Ito ang magpapatatag sa buhay Kristiyano, sa buhay pananampalataya ng isang Kristiyano. Kung alam mo ang birthright mo, alam mo ang mga karapatan mo bilang mananampalataya, alam mo ang mga pangako ng Diyos sa'yo, alam mo rin, inaalam mo rin kung ano yung mga utos ng Diyos sa'yo. It's a lifetime of discovery ng pag-aaral ng salita ng Diyos, mga kapatid. So, paano mangyayari ito? Meron pong pattern na itinuro si Jesus. Ano yung pattern? Jesus had His chosen 12. Diba? Meron siyang 12 alagad. Tagasunod. Disciple. He had 12. Kaya lang yung isa ay pinagkamino siya. Pinagkamino yung tawag. Binitray siya. So, naging 11. Pero napalitan sa Book of Acts. Naging 12 ulit. Jesus had His 12. Ibig sabihin, sa loob ng 3 taon, tinuruan sila ng Panginoong Jesus. At nung tapos na yung pinagagawa ng Ama sa Panginoong Jesus, He had already, sabi nga niya, nung nakabayubay siya sa krus, it is finished. Tapos na. Anong tapos na? Tapos na ang misyon ng Ama kay Jesus. In effect, sinasabi niya, it's your turn. Kayo naman ang magtutuloy ng tinapos ko. Tinapos na niya yung atas ng Ama na ialay ang kanyang buhay para sa atin. Ngayon, tayo naman mga kapatid, ang may atas ng Panginoon. Ano yun? Ipangaral ang kanyang salita at ituro ang kanyang mga ito sa kanyang mga pangako. That's our mission on earth. That's our mission as a church. That's your mission as an individual believer and follower of Christ. How can that be assured? Oh, by the way, hindi lang si Jesus yun, si Pablo. Si Pablo, ganun din. Anong sabi niya kay Timothy? 2 Timothy 2:2. Madaling tandaan ito kasi 2:2. 2 Timothy 2:2. He followed the strategy of Jesus. Timothy also. Well, 1 Timothy, I'm sorry. Hindi na yata ako nagsulat. Andun na po, Pastor. Ayan. Basahin natin. Ang mga narinig mo sa akin, sa harap ng maraming saksi, ay ipagkatiwala ko rin sa mga taong may katapatan at may kakayahang magturo naman sa iba. See? Kung ano yung ginawa ni Jesus sa kanyang mga disipulo, ganun din ang pinagubilin ni Pablo kay Timoteo. He's talking to Timothy, this verse. Yung narinig mo sa akin, ay ituro mo rin sa mga may kakayahang magturo naman sa iba. So it's a cycle. Nagpapatuloy po. Hindi na puputol sa atin. Kung may nagturo sa iyo, magturo ka din. At yung tinuturuan mo, hamunin mo na ituro rin niya sa iba. Yung naituro mo sa kanya. That's the pattern of Christ, my brothers and my sisters. So, this is part 1 of our topic on celebrity.
Meron tayong mensahe, meron tayong mission, message, mission, and method. Merong methodology, merong strategy. Hindi basta binigyan ka ng mensahe, binigyan ka ng misyon ng Panginoon, ituturo din niya kung paano, how. And we will study that next week. Importante sa araw at oras na ito, mga kapatid, pagtanto natin, na-realize natin na kung ano yung napakagandang tinanggap natin mula sa Diyos. At hindi po dapat itong manatili lamang sa atin. Marapat na ito ay maibahagi natin sa iba pa na magbabahagi naman din sa iba. Amen, mga kapatid? So yung how, the method, next Sunday. Don't miss that. God bless you. Tayo natin tumayo. Hallelujah. Ating awitin bilang pangwakas na awit yung wala kang katulad. Sobrang very touching yung song na yun. Tunay, mga kapatid, walang katulad ng Diyos. Walang ibang pwedeng pumalit sa Kanya. Walang ibang pwedeng gumawa ng ginagawa niya sa ating mga buhay. Tanging Diyos ang may kapangyarihan, kumilos sa isang makapangyarihang paraan sa ating mga buhay. Natutuwa kami, Panginoon, na pinili mo kami, tinawag mo kami, Panginoon Diyos.
DOC Rizal, nag-iisang bahay-sakbakan ng mga taong kumikilala sa iyo bilang Panginoon. At ang mga miyembro ng simbahan nito ay maging tunay na mga tagasunod ng iyong mga salita. Yan ang aming panalangin. Let it be written and let it be done. And let everyone say, Amen and Amen. Maraming salamat po sa salita po ng Diyos sa araw na ito. At ngayon naman po ay dadako tayo. Tinatawagan po si Pastor Mike para po sa ating first Sunday po ngayon, kaya meron po tayong pagkain. Thank you. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po dadako na sa pag-exhort po ng banal na hapunan. Nalala ko nung ako'y nasa kabataan, nung bata pa, sumasama ako sa mama ko para magsimba. At yun nga, tuwing araw ng linggo ay nagkano ng komunyon,